Mga Ginoo, ikinalulugod ko kilala ang anak ng dating kaibigan na si Don Rafael. Siya ay si Crisostomo Ibarra. Nalulugod ko kayo lahat na makilala. Karapatin yung gayahin ko ang tradisyon sa Alemanya na pagpapakilala ng bisita kung wala siyang kakilala. Kinagagala ko kayo lahat na makilala. Ako nga pala si Juan Crisostomo Ibarra. Kinagagala ka namin makilala ang Crisostomo Ibarra. Kahit magaganda ang taga-Europa, ay wala pa rin tatalo sa ganda ng mga kababaihan sa ating bansa. Sus, kasi nangalingan. Marahil ay dala mo rin ang iyong maturan mula sa ibang bansa. Bukansag, napabalik ko lamang galing Europa. Naway manawaan ko na kailangan ko agad lumisan. Bukas ay pupunta ako ng San Diego para sa Todos de Santos. Kaya't magalangan akong katapos. Hindi mo magpapakilala ng Diyos. Sana'y mamutay mo ako. Alam ko, dinilig sa ikin. Swerte ako at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang kasal. Dahil kung hindi ay hindi na ako makakita ng mabuhay ng Napakatamis naman yung tila, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay nagbihag mo ang maraming kababaihan sa ibang bansa yung napuntahan. Isa na ang magandang obra ng Diyos sa aking sinta. Bakit ba ako hanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniwala na sinasara mo yung mata dating sa magandang dilag sa Epiro. Anong sinta? Ngunit kailangan ko ng isa ng iyong piling. Bukas ay Todos los Santos, kaya kailangan kong puntahan ng isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra, naway makapaglakbay ka ng ligtas at bitiwasay. Paalam, aking minamahal. Bayang kanawan ng may kapal. Mawalang galang na po. Alam po ba ninyo kung nasaan na ang malaking krus na puntod na mapangalang Don Rafael Ibarra? Ayong, puntod na may mga bulaklak. Naku, sinunog ko na. Sinunog! Opo, pinasunog yun ng malaking kura. Kung gayon ay bakit pinahukay ang kanyang bangkay? Saan mo dila ang bangkay niya? Hindi po. Mabigat po ang bangkay at napakalakas ng ulan. Kaya inilagay ang bangkay niya sa may ilog. Patawad po, senyor. Patawad po, senyor. Patawad po, senyor. Ikaw? Ikaw ba? Ikaw ba ang gumawa ng anong kalabastangan sa aking ama? Sumagot ka! Kung ano man yun, wala ko alam tungkol sa sinabi mo. Kung hindi ikaw, sumagot ka! Sumagot ka! Panigurado kung hindi ako yung hinahanap, kundi yung pinagtat kong kura na si Padre Damaso. Reverencia, ano pong nangyari sa inyo ni Senyor Ibarra? Mayos na po ba kayo? Maraming salamat. Maayos lamang ako. May hindi lang napasunduan patungkol sa kanyang ama. Ngunit, naiintindihan ko. Ngunit, kahit para sa akin, napakasakit ang kanyang sinapit. Hindi ko siya masisisi sa kanyang nagawa. Gabayan nawa siya ng may kapal. Mga pasaway na bata, kahit kailan wala kayong nagawang tama sa simbahan. At ikaw, Basilio, magmulta ka ng 2 reales dahil hindi maganda ang tunog ng kampana. Hindi ka uuwi ng utsok hanggang alas 10 ng gabi. Ngunit huhuli na po ako ng mga gwardyang sibil. Wala akong magalam, sasagot ka pa? At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo ilalabas ang 2 onsang ginto na ninakaw mo. Wala kayong galang, pati simbahan pinagnanakawan. Hindi naman po ako nagnakaw eh. Wala naman po akong ninakaw. Sagot ka pa, ito sa'yo. Aray ko po, tama na po! Maawa na po kayo. Kaya, huwag po kong iwan! Huwag po kong iwan! Naku, siguro matuto ang mga anak ko sa nahinda ko pagkain. Nakikita ko na gutom na sina Crispin at Basilio mula sa simbahan. Sigurado magugustuhan ni Crispin ang tuyong tabilis na pinakapaborito niya habang pinipigaan ng kamatis. At buti na lang, nakahingi ako kay Filosopo Tasyo ng tapang baboy na mo at hita ng patong bundok. Sigurado magugustuhan ni Basilio kapag nakita ito. Nagugutom ako, Sisa. Pero Pedro, mga anak. Aba, mukhang masarap itong hinain mo. Matikman nga.
Aalis na ako. Hindi mo na lang ba hintayin na pagdating na yung anak? Alam ko ay sisweldo na si Basilio ngayong araw. Ganun ba? Ipagtabihan ako ng isang Reales. Sige na at baka mahuli ako sa sultada ng tinali ko. Inang! Inang! Buksan po ninyo ang pinto! Inang! Buksan niyo po ang pinto! Inang, wag po kayong mag-alala. Ayos lang po ako. Ngunit si Crispin ay naiwan sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Salamat sa Diyos. At buhay siya. Bakit kaduguan? Ako naman. Tumakas lang po ako sa kumbento dahil ngayon lamang ako pinauwi ng Sakristan Mayor. Dahil sabi niya hindi daw po ako makakauwi hanggat hindi alas 10 ng gabi. Ngunit ang alas 9 ng gabi ay bawal nang maglakad. At nakita ako ng mga gwardyang sibil at ako'y kanilang pinaputukan. Sinigawan nila ako ng Queen Vivi at nadapisan po ang aking noo ng isang pungo ng bala. Walang hiya talaga mga gwardiya sibil na yan. Sadyang wala sila mga puso. Halika anak. At gagamutin ko ang mga sugat mo. Naghanda ako ng masarap na ulam kanina, ngunit inubos na yung ama. Pagpasensyahan mo na lamang din siya. Ano? Ayos lang po ba kayo? Hindi niya po ba kayo sinakdan? Huwag kang mag-alala anak. Hindi naman niya ako ginawa ng ganun. Bakit raw hindi makauwi si Crispin? Pinarusahan po siya ng Sakristan Mayor dahil nagdakaw daw po siya ng 2 unsa. Ngunit hindi naman po talaga siya nagnakaw, Inang. Ngunit Inang, hindi daw po siya pauuwin hanggat hindi yun na ibabalik. Bagong Panginoon. Kaawaan naman ng aking bunso. Hindi naman ganoon ng anak ko. Hayaan mo anak. At bibisitahin ko ang kura bukas. Dadalhan ko siya ng gulay. At hihingin ko ang kalayaan ng iyong kapatid. Matulog ka na muna. At huwag mo nang isipin. Galang na bata! Magnanakaw! Kura, maawa po kayo sa akin! Huwag kang magtago, Anal! Kasalanan mo yan! Bastawan ka, bata ka! Tingnan natin kung hindi mo maibalik ang mga ninakaw mo! Hindi po ako nagdakaw! Maawa po kayo sa akin! Ang kura po ang nagdakaw! Inay! 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 Mo! Niyo ako! Inay! Crispin! Bakit Inay, anak? huwag niyo na po akong hayaang maging sakristan. Kunin niyo na po si Crispin sa kumbento. Ipapakiusap ko na po kayo doon, Ibarra, na gawin na lang po akong at tanggapin ako na tagapastol ng hayop nila. Inay, huwag niyo na po akong gawin sakristan. Sige na anak. Tumahan ka na. Tao po! Tao po! Ay, magandang araw ho. Ako po si Sisa, ang inamina ng sakristan si Crispin. May dala akong gulay para sa kura. O sige, lagay mo lang dyan. Saan mo? Kahit saan. Maaari ko ho bang makakausap ang kura? Hindi maaari, may sakit ang kura. Eh, kung gayon ay, kahit ang anak na lamang ho na si Crispin. Alam mo, napakamabuti mong asawa. Ngunit masasama naman ang mga anak mo, katulad ng kanilang ama. Lalo na yung maliit. Naku, higitan pa paniya ang ama niya. Hindi mo ba naintindihan? May sakit ang kura. Hala doon kayo humagulol sa lansangan. Sulo! Inang! Inang! Po ba kayo? Inang! Hoy! Ikaw yung hinahanap na yung bata! Huwag kang gagawa ng masama!
Basilio! 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 Bakit ito ni Basilio? May dugo! May dugo ang anak ko! May dugo! Anak ko! Anak ko! Crispin! Basilio! Anak ko! Nasaan na kayo? Mahal ko, anak! Nakita mo ang anak ko! Ikaw! Kita mo ang anak ko? Crispin! Ikaw ba ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Hindi kaya umulan? Oo nga, ang gwapo! Huwag kayong maingay. Baka nakakabulabog ang mga ingay ninyo sa mga natutulog pa. Hindi ganyan umasta ang mga dalagang Pilipina noong kapanahunan namin. Papaumanin niyo po niya. Nakikinig ng malikos. Magandang umaga mga Pilipino. Magandang umaga din. Victoria, maaari mo bang awitin ang kundiman ng pinag-iisang dibdib? Manhin, pero ayaw ko. Sige na, Victoria, sige na. Si Maria Clara na lang. Maria Clara, mari ka bang umawit? Sige na, Maria Clara. Malungkot ang aking mga awit. Lang yan, pumayag ka na. Sige na. Maraming salamat, Ginoo. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Paano kung ikaw ang napahamak? Kung napahamak ako at sinundan, nasa piling na sana ako na ako pamilya. Siya nga pala, ano ang iyong pangalan, magiting na bangkero? Elias. Elias po, senyor. Minsan, nagiging masama ang bunga ng papadala ng mga anak sa ibang bansa. Lumalaki ang kanilang ulo at itinuturing ang sarili na mas mataas. Mga wala na silang galang. Mag-ingat po kayo sapagkat may plano na kayo ay patayin sa limunmo ng paglagay ng batong panulakan sa paralan. Ang hinuna ko ay ang lalaking dinistino na magbantay sa paggawa ng paralan. Ay bayarang tauhan ng mga kaaway ninyo. Natatawa ako sa mga taong kumukuha ng serbisyong arkitekto. Nagpapakita lamang sa isang kamangmangan ng isang Indio na nagdudunong-dunungan. At ako lamang ang gumuhit ang plano ng simbahang iyan. Balit, ang ipinapatayong gusali ni Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Isang buong paaralan binubuo lamang ng 4 na pader at isang buong sawali? Walang kahit na sino man ang maaari umalipusta sa aking ama.
Ang paring ito ang aking pinakainiwas-iwasan. Walang galang, walang utang na loob. Ang paring ito ay demonyo nagbabanal-banalan. Siguro naman ay dapat siyang mamatay. Gusto mo, huwag! Para sa akin, maawa ka sa kanya. Gusto mo! Aking anak! Aking anak! Nasaan? 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 Crispin! Vamos a cantar ikaw, Guardia! Esta mujer que canta Tagalog, él no me entiende, no hace falta ser español. Tigil na! Huwag ka nang kumanta! Huwag kang kumanta! Nahahagis ako sa tulang iyan! Papangit na mga bahay! Talagang isang Indo lamang ang maaaring tumira. Taga, mga walang galang, ito na magbigay pugas at tulad namin mga mahal. Hindi ka nakanangang puro pangutsa lamang ang maririnig mo sa mga private tungkol sa kanila. Makatingin na, iingit pa kayo? Hoy babae, antayin mo ako dyan. Makikita mo kung sino ang kinakalaban mo. Kayo? Kinakaingitan ko? Oo nga, kinakaingitan ko. Yang kulot mong buhok. Para sabihin ko sa iyo, Donnie Alvarez, hindi ako isa ng katulad mo. Sa sobrang sofistikada kong tao, walang makakapasok na Alvarez sa aming bahay. Aba, gusto mo talaga ng kulong? Magbibigyan kita, Senyora Crucera! Ha, ganon! Tigil kayo! Sa ngalan ng Panginoon! Parang kayong mga hayop! Hindi mga edukado! Nakakaisip, pinapati kayo mga taga-altar desisidad at tungtulan na sa mga Indio. Hala, magkumpisal kayo at magsisihagin ninyo ang mga kasalanan. Entiendes? Kayong mga manonood, magsiuwian na kayo! Senyor. Pagkasa na magkaroon ng laking pag-alsa at kayo ay nakatak ng mapahama sapagkat ang iyong pangalan ay sumisigawan ng magiging magsit na bayaran. Huwag na kayo maginglangan na Ginoo. Kahit anumang oras ang maaaring sumiklap ang pag-alsa, kailangan nila umalis. Saan ako pupunta? May naghihintay sa akin? Kahit sa lugar, sa Manila o sa isang bahay ng magkapangyarihan upang hindi nila masabing totoo may kinalaman kayo dito. Paano ko ako masuplong ng pag-alsa? Isipin nila kayo at ipinait sila para mahuli. Sunugin ang kasulatan. Tumakas, maghintay kung ano ang mangyari. Diyan ang dapat mong gawin. Si Maria Clara? Hindi. Mabuti pang mamatay na lang. Tulungan mo ako, Ginoo. Doon nakatago ang kasulatan ng aking pamilya. Ibukod mo ang sulat ng aking ama na mas lalong magpapahamak sa akin. Paalam, mahal ko, at pinapatawad kita sa pagbibigay mo sa kalaban ng aking mga sulat. Maging masaya ka. Patawad, sapagkat kapalit ng mga sulat na iyon ay mga sulat na galing sa akin na ibinigay ni Padre Savi sa akin. At nalaman ko, si Padre Damaso ang aking tunay na ama. Paumanhin sinta. Magtago ka sa mga damoy ba at lilituhin ko sila. Inang! Inang! Gumising na po kayo, Inang! Nandito na po ang anak niyo, Inang! 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 Kumuha ka ng apoy upang sunugin ang aking katawan at anilog na. Mamamatay ako na hindi ko man lang masaya ang nilay ng bukay ang buwan ng aking ilang at kayong mapalad na makikita. Huwag niyong kalimutan ang nilog mo at nasawi sa dilim ng gabi.